Mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Panibagong kwento po tayo ngayon na pinamagatang ang mapaglarong engkanto at ang mutya ng bayuko o mata ng karagatan. Simulan na kaagad natin ang kwento. Ako nga po pala si Bogs at ang kwento ko pong ito ay hango sa aking karanasan noong nagbakasyon kami ng aking asawa sa Dayhagan, Carles, Iloilo. Hindi ko po kayo pipilitin kung maniniwala po kayo sa akin o hindi. Ang nais ko lang po ay ibahagi sa inyo ang kwentong ito upang maniwala kayo na hindi lang talaga tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ibabaw. Taong 1996 ay napagdesisyonan naming mag-asawa na bumisita sa aking lola sa lugar ng Dayhagan, Carles, Iloilo. Ang huling tungo ko kasi sa lugar na yon ay 8 taong gulang pa lamang ako at namimiss ko na talaga ang aking lola na nag-aalaga sa akin noong ako'y musmus pa lamang. Excited na rin ako ng panahong yon kasi muli ko nang magagawa ang pangunguha ng mga shells sa ilalim ng buhangin at sa ilalim ng mga kabatuhan. Hindi kasi kalayuan sa bayan ng lola ko ang baybayin ng Dayhagan, Carles, kaya halos na mga tao roon ay mga mananagat o mangingisda ang ikinabubuhay. Maganda ba talaga ang lugar na iyon, Bugs? Kasi nga, ngayon lang ako makakagala sa probinsya. Kaya natatakot ako sa mga aswang na pinagsasabi ng mga matatanda na doon daw sila matatagpuan sa lungsod ng Iloilo. Sambit ng aking asawa habang nag-iimpake kami ng aming mga gamit. Sabi nga rin ng lula ko dati na marami daw talaga doong aswang. Pero ngayon parang wala naman akong nababalitaan na may inatake doon ng mga aswang at wala naman silang pinapatay. Kaya huwag kang matakot, mahal. Kasi si Lola ay kilala roon na isa sa pinakamagaling na manggagamot at marami yung pangontra sa mga aswang. Kaya huwag ka nang mabahala dahil magiging okay lang tayo doon. Nakangiting sagot ko sa aking asawa upang hindi na ito mag-alala pa. Kinabukasan ding iyon ay umalis na kami patungo sa aming destinasyon, patungo sa probinsya ng aking lola. Makalipas ngang ilang oras ng aming biyahe sa eroplano at sa mga sasakyang pampasahero ng lugar na yon, ay narating na namin ang Dayhagan, Carles. Ngunit habang patungo pa lang kami sa tirahan ng aking lola, ay halos na mga tao na naroroon ay nakatingin lang sa aming dalawa ng aking asawa habang kami ay naglalakad patungo sa bahay ng aking lola. Bugs, napapansin ko parang lahat ng mga tao na naririto ay nakatingin lang sa atin. Tanong ng aking asawa nang mapansin din niya ang mga tao na tila ba hinuhubaran na kami sa pagkakatitig ng mga ito sa amin. Huwag mo na silang pansinin, mahal. Akala kasi nila na mga artista tayo. Dahil sa kagandahan at kagwapuhan nating taglay, kaya ganyan sila makatingin. Sagot ko naman sa asawa ko nang nakangiti para hindi na ito mag-alala. Subalit pati ako ay nagtataka na rin kung bakit ganoon ang mga taong yon na makatitig sa amin. Nax ha, puro ka talaga biro. Pero parang ganun na nga, Bugs. Kasi halata naman kung gaano ka kagwapo ngayon at lumalabas din ang kakisigan mo dahil dyan sa fit mong suot. Sagot naman ng asawa ko nang nakangiti rin. Pero halata rin sa lahat ng naroroon na ang mukha ng asawa ko ay may halintulad din sa mga artistang sikat kahit medyo chubby ang kanyang pangangatawan. Habang nagbibiroan kaming dalawa ng aking asawa, ay bigla kaming napahinto sa aming paglalakad nang mapansin ko ang pamilyar na mukha ng isang matandang babae. At hindi nga ako nagkakamali nang magsalita ito. Ay sa wakas, dumating na rin ang gwapo kong apo. Biglang sambit ng matandang babae sa aming harapan habang sinasalubong kami nito sa daan. Lola! Sabat ko naman, sabay yakap sa matanda dahil sobrang namiss ko na talaga na yakapin ang nag-alaga sa akin nang ako'y musmus pa lamang.
Pagkatapos kong yakapin ang aking lola ng mahigpit, ay nagmano naman agad ang aking asawa sa kanya. Hanggang sa tumungo na nga kami sa kanyang mumunting tirahan. Doon ay walang humpay ang aming kwentuhan sa mga nakalipas na taon na hindi kami magkasama. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang aking asawa patungkol sa mga aswang sa lugar na yon. Lola, totoo po bang maraming aswang dito sa lugar ninyo? Biglang tanong ng aking asawa na nagpabago sa reaksyon ng aking lola. Dati, marami talaga ditong aswang. Subalit, ang kinatatakutan namin ngayon sa lugar na ito ay ang mga engkantong nagbabalat kayo bilang isang mortal na katulad natin. Tinatawag natin silang mapaglarong mga engkanto dahil aakitin nila ang kanilang magiging biktima sa pamamagitan ng kanilang kagandahan. Pagkatapos ay dadalhin kanila sa kanilang kaharian at gagawing alipin at trabahador kapag hindi ka nagustuhan ng kanilang reyna. Subalit, kapag nagustuhan ka naman ng kanilang reyna o maging prinsesa man, ay gagawin kanilang hari o di kaya prinsipe ng kanilang kaharian. Ngunit kahit saan man dito sa dalawang pagpipilian, ay hinding-hindi ka na talaga makakabalik dito sa mundo ng mga tao. Kaya ikaw, Bugs, mag-iingat ka sa mga babaeng makakasalamuha mo dahil hindi natin alam ay hindi na pala sila tao. Mahabang salaysay ng lola ko sa aming dalawa ng aking asawa. Naku, humanda talaga siya sa akin, Lola, kapag ginawa niya iyon. Biglang sigaw naman ni Jasmine nang marinig niya na baka akitin din daw ako ng mga engkanto. Hala siya, kahit kailan hindi ako magpapaakit at papatol sa mga ganoong mga nilalang. Isa pa, hindi nga natin alam kung totoong may mga engkanto talaga. Kung totoo man talaga sila, ay hindi ko ipagpapalit ang babaeng pinakamamahal ko kahit gaano pa sila kaganda. Sagot ko naman ng nakangiti habang hinihimas ko ang magandang mukha ng aking asawa. Siguraduhin mo lang, Bugs, kasi kung magkamali ka, puputulin ko talaga yan, ha? Pataray naman na sagot ng aking asawa na nagpatawa sa aming tatlo dahil talagang seryosong-seryoso ang kanyang pagmumukha ng oras na yon. Kunin mo ito, apo. Biglang sabat naman ng aking lola habang iniaabot sa akin ang isang kwintas na tila isang shell na animoy isang mata na may iba't ibang kulay. Hindi po ba ito ang kwintas ni Lolo? Sabat ko naman ng maalala ko na ito ang laging suot-suot na kwintas ng yumaong lolo ko. Oo, apo. Ito ang bayo ko o tinatawag nilang ang mata ng karagatan. Isa itong mutya o bertud na kayang magbigay ng swerte sa nagsusuot nito. Kaya ka rin itong proteksyonan sa mga masasamang elemento na gustong manakit sa iyo, sapagkat may kakaiba itong kapangyarihan ng kalikasan na nagmumula sa karagatan. Kaya apo, isuot mo ito habang naririto ka pa sa lugar natin para ligtas ka sa mga masasamang nilalang na gusto kang saktan at akitin. Sagot naman ng lola ko sa akin dahil halata naman sa kanyang mukha na nag-aalala talaga ito sa aking kaligtasan. Tama lang na isuot mo ito, Bugs, para mapalayo ka sa mga masasamang elemento na gusto kang akitin. Biglang sabat naman muli ni Jasmine at siya na rin mismo ang nagsuot sa akin ng kwintas. Dahil sa ginawa ni Jasmine ay muli kaming tumawa ni Lola ng malakas. Dahil halatang halata sa reaksyon nito na tila nagsisilos na talaga ito kahit wala pang nangyayaring masama at pang-aakit sa akin. Hanggang sa natapos na nga ang masaya naming usapan ng gabing iyon.
Subalit doon na rin nagsimula ang kalbaryo ng aming buhay mag-asawa habang kami ay natutulog. Sapagkat habang mahimbing ang aking pagkakatulog ng gabing iyon, ay bigla akong may narinig na tila isang musika, nakakaibang tunog, na tila ba inaakit ang aking katawan na bumangon ako sa aking pagkakahiga. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili ng oras na yon na bumangon upang hanapin kung saan nagmumula ang magandang musika na iyon. Kaya lumabas ako ng bahay upang sundan kung saan iyon ang gagaling. At hindi nga nagtagal ang aking paglalakad ay natagpuan ko ang isang babae na tumutugtog ng musika na iyon. Nang makita ko ito, ay agad akong napahanga dahil ang gamit niyang instrumento ay isa lamang daw na nasa kanyang bibig. Subalit mas napahanga pa ako ng oras na iyon nang masilayan ko ang maganda niyang mukha. Mayroon itong paalon-alon na buhok na umaabot sa kanyang baywang ang haba. Nakasuot ito ng puting mahabang damit na halos hindi ko na masilayan ang dulo ng kanyang mga kuko sa paa. Mayroon itong mga disenyong brilyante na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag upang masilayan ko ang kabuuan niyang anyo. Kahit na ganoon kahaba ang kanyang suot, ay halata naman sa katawan nito na sexy talaga ito at may kutis na tila mala porselana sa kaputian. Bugs, kay tagal kong hinintay ang pagbabalik mo. Ilang taon ko na rin na pinangarap na dumating ang panahong ito na masilayan kang muli. Biglang sambit ang dalaga sa aking harapan na siyang ipinagtataka ko kasi kilalang kilala ako nito. Sino ka ba? Bakit mo ko kilala? Tanong ko sa kanya na may halong pagtataka kasi ngayon ko lang talaga siya nakita sa buong buhay ko. Alam ko hindi mo na ako nakikilala, Bugs. Binura kasi ng dalawang matanda ang alaala mo tungkol sa akin. Sobrang sakit ang ginawa nila dahil inilayo ka nila sa akin. Ikaw lang ang bukod tangi kong kaibigan at kalaro ng mga bata pa tayo. Lagi kitang sinasama sa karian sa tuwing nalulungkot ka. Ngunit isang araw ay nabalitaan ko na lang na wala ka na dito sa lugar natin at pinadala ka na nila sa Maynila para ilayo ka nila sa aking piling. Wala naman akong ginawang masama kung hindi alagaan ka at protektahan ka sa mga panahong iyon at maging tunay na kaibigan mo. Wikang muli ng babae sa akin na pinagtataka ko talaga ng gusto kasi wala talaga akong maalala na naging kalaro ko siya nang bata pa ako. Teka, baka nagkakamali ka lang, miss. Wala kasi akong naaalalang nagkaroon ako ng kaibigang babae noong kabataan ko. Sagot ko naman sa kanya na biglang nagpalungkot sa kanyang muka at halatang may namumuong luha sa kanyang dalawang mata nang sinabi ko ang mga katagang yon. Huwag kang mag-alala at ibabalik ko sa iyo ang mga alaala mo tungkol sa akin, Bugs. Aalisin ko ang sumpa na binigay sa iyo ng dalawang matanda para muli mo na akong maalala. Magtiwala ka sa akin, Bugs. Dahil kilala mo talaga ako. Ipapaalam ko lang sa iyo kung gaano tayo kasaya ng panahong iyon. Sagot naman ito sa akin at dahan-dahan na siyang lumalapit upang hawakan ang aking ulo para maibalik daw umano ang aking alaala patungkol sa kanya. Subalit nang malapit na siya sa aking harapan, ay biglang lumiwanag ang suot kong kwintas na pinagtataka ko. Pagkatapos noon, ay biglang sumigaw ng ubod lakas ang babaeng kaharap ko na tila ba nasusunog ito sa liwanag na nagmumula sa aking kwintas. Kaya doon ko napagtanto na hindi tao ang aking kaharap, kung hindi isang elementong gusto akong akitin ng mga oras na yon. Hubarin mo ang kwintas. Pakiusap, Bugs. Nasusunog ang aking balat. Pakiusap, hubarin mo yan. Nais ko lang maalala mo ang mga masasayang panahon na magkasama pa tayo. Pakiusap sa akin ng babae habang dahan-dahan siyang gumagapang papalayo sa akin. Kasi nga ay dahan-dahan na ring lumiliyab ang kanyang kasuotan ng mga oras na yon. Kahit na alam ko sa aking sarili na hindi ito tao,
ay nakaramdam pa rin ako ng sobrang awa dahil sobrang nahihirapan na rin ito. Kaya agad kong hinubad sa aking leeg ang kwintas ng bayo ko na patuloy pa rin nagliliwanag at nagbibigay ng matinding pinsala sa babaeng nakadapa na ngayon sa lupa, habang unti-unti na itong nasusunog. Nang mahiwalay na sa aking katawan ng kwintas, ay bigla namang nawala ang mahiwagang liwanag na yon at naging ordinaryo na lang itong kwintas. Pagkatapos ay pinagmasdan ko ang babaeng nakadapa sa lupa habang dahan-dahan na ring nawawala ang apoy sa kanyang katawan. Doon na hindi ko sinasadyang masilayan, ang kanyang katawan na halos kalahati ng kanyang kasuotan ay nawala. Kaya bumungad sa aking mga mata ang siksi niyang katawan na agad ko namang tinakpan ang aking damit upang hindi ito mailang. Ayos ka lang ba, miss? Patarantang tanong ko sa kanya habang binabalot ko siya ng aking damit kasi halos hubot-hubad na itong nakahiga sa lupa. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala dahil kusa lang gagaling ang mga sugat ko sa katawan. Ngunit ang kasuotan ko ay hindi na ito muling babalik pa. Nahihiyang sambit ng babae sa akin habang tinatakpan niya ang kanyang malulusog na dibdib dahil kitang-kita ko na ito ng kabuuan. Alam ko na hindi ka tao dahil naapektuhan ka ng kwintas ng bayo ko ng aking lola. Matanong ko lang, ikaw ba ang sinasabi nilang mapaglarong engkanto? At bakit mo ko kilala? At bakit mo nasabi na ako ang kababata mo na kahit tagal mo nang hinihintay? Mga tanong ko sa kanya dahil nagtataka talaga ako kung bakit niya ako kilala kahit ngayon ko lang siya nakita. Pagkasambit ko ng katagang yon ay bigla niya akong hinawakan sa ulo na kinabigla ko dahil biglang bumalik tanaw ako sa aking pagkabata. Doon ay nasaksihan ko ang masasayang araw na magkasama kami sa dalampasigan habang naglalaro kami sa mga buhangin na ginagawa naming palasyong buhangin. Pagkatapos noon ay nanguhuli kami ng tutubi at paru-paro na malapit lang sa kanilang tirahan na napapaligiran ng maraming bulaklak. Sobrang saya ko ng mga panahong yon habang kasama ko siya. Doon ko rin naalala ang kanyang pangalan nang bigla niyang hinawakan ang isa kong kamay at nilagay niya sa kanyang mukha kasabay ng kanyang pagngiti. Madisa? Ikaw si Madisa? Biglang nasambit ko sa aking bunganga nang maalala ko ang kanyang mukha. Tama ka, Bugs. Salamat naman at naaalala mo na ako. Sagot niya sa akin kasama ng kanyang pagyakap sa akin ng mahigpit. Halos namumula na ang aking pisngi at halos tumulo na rin ang dugo sa aking ilong nang bigla na lang naglapat sa aking katawan ang malulusog niyang dibdib. Halos hindi na rin ako mapakali kung ano ang aking gagawin ng mga oras na yon. Hanggang sa kusa na lang gumalaw ang aking katawan at niyakap ko na rin siya ng mahigpit. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan ay naglapat na ang aming mga labi na tila ba uhaw na uhaw kami sa bawat isa. Hanggang sa tinangay na nga ako ng pagnanasa na makuha ko siya ng gabing iyon. Kaya magkasabay kaming tinungo ang rurok ng kaligayahan habang ninanamnam ang sobrang saya ng gabing iyon. Pagkatapos naming magawa ang maling pagnanasang iyon ay sinama niya ako sa kanilang kaharian. Dumaan kami sa malalaking bato malapit lang sa baybayin. Hindi ko talaga maintindihan. Kahit nais kong tumanggi ng mga oras na yon ay hindi ko magawa. Kusa lang kasing gumagalaw ang aking katawan at sinusunod lang kung ano ang kanyang sinasabi. Ramdam ko rin sa aking sarili ng mga oras na yon na napapaloob na ako sa kanyang kapangyarihan at kagandahan. Kaya wala na akong nagawa kung hindi sundin ang lahat ng kanyang sinasabi. Hanggang sa nakarating kami sa malaking puno ng talisay na nakatayo sa taas ng malaking bato. Bugs, nandito na tayo sa pintuan ng aming kaharian. Kaya ayusin mo muna ang sarili mo. Halatang kagagaling mo lang sa rurok ng kaligayahan. Nakangiting sambit sa akin ni Madisa habang inaayos niya ang aking buhok at inaalis ang mga dahon at damo na dumikit dito. Saan ang pintuan na sinasabi mo? Malaking puno ng talisay lang naman ang nakikita ko sa harapan ko. Bumalik na lang kaya tayo. Baka kasi hinahanap na ako ng asawa ko at ni Lola. Sagot ko sa kanya nang biglang nagpabago ng reaksyon ng kanyang mukha.
Ito ang pintuan patungo sa kaharian namin. Magtiwala ka sa akin, Books. Saglit lang tayo doon at babalik din tayo agad sa bahay niyo pag sumikat ang araw. Nais ko lang kasi ipakita sa'yo kung gaano kaganda ang kaharian namin. Kaya halika na sa loob. Sagot naman ito ng nakangiti, kasabay rin ang paghalik niya sa aking labi. Dahil sa sinabi niya, ay tila robot na naman ang aking katawan na gumalaw na lang ng kusa para sundin ang kanyang mga sinasabi. Hanggang sa biglang may lumabas na liwanag sa puno ng talisay at agad namang kaming pumasok doon. Pagkatapos naming pumasok sa mahiwagang liwanag na yon, ay nakarating kami sa kakaibang lugar na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Dahil bumungad sa aking harapan ang naglalakihang mga bahay na gawa sa mga marmol na bato. May mga hayop din na kakaibang mga itsura na sa mundo ng pantasya lang makikita. Kitang-kita ko rin ang buong paligid dahil sa sobrang daming ilaw na nakapaligid patungo sa malaking palasyo. Parang nagiging umaga ang gabi sa sobrang liwanag talaga ng lugar na yon. Subalit habang humahanga ako sa lugar na yon, ay napapansin ko na halos na mga tao at gwardiya sa lugar na yon ay nakayuko ang mga ulo. Hindi ko talaga maintindihan kung natatakot ba sila na makita ang kanilang mga mukha o ginagalang lang nila ang kasama ko bilang isang mahalagang nilalang sa lugar na yon. Bakit ang mga tao rito ay halos nakayuko ang mga ulo? Biglang tanong ko kay Madisa. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganyan lang sila talaga. Maglakad ka na lang, Books, at pagmasdan mo na lang ang ganda ng aming lungsod. Sagot naman ito sa akin habang nakangiti. Dahil sa sinabi sa akin ni Madisa, ay hinayaan ko na lang ang mga yon at nagpatuloy na ako sa aking paglalakad na hindi alam kung saan kami tutungo. Hanggang sa bigla na lang may humawak sa aking kamay na kinagulat ko. Dahil bigla na lang ako nitong hinila papalapit sa kanya. Huwag kang kakain ng pagkain nila. Huwag kang kakain ng pagkain nila. Dahil kapag ginawa mo yon, ay hindi ka na makababalik sa mundo ng mga mortal. Tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Biglang bulong sa akin ng isang matandang lalaki na kinagulat ko. Dahil pamilyar ang boses nito, na tila narinig ko na ang boses nito sa kung saan. Dahil rin sa biglang paghilas sa akin ng matanda, ay kinuyog agad siya ng gwardyang naroroon. Binugbog siya ng walang humpay at agad na tinali ang kanyang kamay at hinila papalayo sa akin. Subalit bago pa ito makalayo, ay sumisigaw pa ito ng malakas bago siya nawala ng malay. Tandaan mo ang sinabi ko! Huling sambit ng matanda habang hila-hila na ito ng mga gwardya para parusahan kahit na nawala na ito ng malay. Ano palang sinabi sa'yo ng matandang baliw, Books? Biglang sambit naman ni Madesa nang marinig niya ang sinabi ng matanda bago ito nawala ng malay. Ewan ko sa matandang yun. Hindi ko kasi masyadong narinig ang sinabi niya. Nagulat kasi ako nang bigla niya akong hinila. Pagkukunwari kong sabi kay Madesa dahil tila ba gusto talaga nitong malaman kung ano ang ibinulong sa akin ng matandang lalaki. Kung ano man iyon, ay huwag mo na yun paniniwalaan. Sino pa kasi siya ni Inang na maging baliw dahil sa dami nitong kasalanan na nagawa. Kaya siya ang kauna-unahang engkantong naging baliw at kung sino-sino na lang ang kanyang kinakausap upang takutin. Sambit naman ni Madesa, kasabay ng paghawak niya sa aking kamay upang tumuloy na kami sa aming pupuntahan. Hindi ko naman pinansin ang sinabi sa akin ni Madesa ng oras na yon. Bagkus ay iniisip ko ang boses ng matandang lalaki. Dahil biglang pumasok sa aking isipan na ang boses na iyon ay kaboses ng aking lolo. Kaya nagtataka ako kung paano siya napunta sa lugar na yon, kung totoo man na siya talaga iyon. Habang iniisip ko ang matandang lalaki, ay nakarating na kami sa malaking bahay na tila isang palasyo na gawa sa marmol na bato. Doon ay sinalubong kami ng isang magandang babae na nakasuot ng herban na gawa sa brilyante. Ang kasuotan nito ay halintulad din sa kasuotan ni Madesa bago iyon nasunog na halos hindi rin makita
ang mga kuko nito sa paa. Anong nangyari sa iyo, Madisa? Bakit nagkaganyan ang iyong suot? Halos nakaluwa ng iyong buong katawan. Wika naman ito nang masilayan niya ang kasuotan ni Madesa na halos nakahubot-hubad na ito. Mahabang kwento, Inang. Sasabihin ko na lang sa iyo mamaya habang kumakain tayo. Sagot naman ni Madesa nang nakangiti. Sino naman itong kasama mo? Muling tanong nito kay Madesa habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Siya po si Bugs, Inang. Iyong kalaro ko po dati. Siya po ang madalas na isinasama ko sa bahay bakasyonan natin sa Dalampasigan. Naaalala niyo po ba siya, Inang? Sagot naman ni Madesa habang hinihimas nito ang kamay ng kanyang ina na tila may pinapahiwatig na sang-ayunan nito ang kanyang sinasabi. Doon ay nahalata ko na rin ang oras na yon na napapaloob talaga ako sa isang kasinungalingan na parang pinaglalaroan lang ng babaeng engkantong iyon ang aking isipan. Pati na rin ang aking buong pagkatao para masunod lang ang kanyang mga kagustuhan. Ay oo, naalala ko na siya. Siya pala iyon. Hindi ko akalain na ganyan na siya kagwapo at kakisig ngayon. Kaya halina kayong dalawa sa lamesa at kumain na tayo. Alam ko, nagugutom na rin kayong dalawa. Kaya halina kayo bago pa lumamig ang pagkain. Sambit ng ina ni Madesa na tila atat na itong kumain na kami sa lamesa. Busog pa po ako, madam. Kayo na lang po ang kumain. Dito na lamang po ako maghihintay kay Madesa sa labas. Nais ko rin po kasing pagmasdan ang buong paligid ng inyong kaharian. Sagot ko naman sa ina ni Madesa na tila magkapatid lang ang mga ito dahil hindi halatang may edad na rin ito dahil din sa angkin nitong kagandahan. Hindi pwede na hindi namin pakainin ang mahalaga naming bisita. Kaya halika na sa loob at samahan mo kaming kumain. Seryosong tugon ng ina ni Madesa habang hinihila na niya ako papunta sa lamesa. Doon ay nasaksihan ko ang kakaiba nilang pagkain dahil ang lahat ng nakahain sa lamesa na iyon ay mga kulay itim. Kaya nagtataka ako kung bakit ganoon ang pagkain nila. Kahit ang kanin nila ay kulay itim din at maging ang spaghetti at makaroni ay ganoon din. Kaya pinagmasdan ko na lang si Madesa ng oras na yon dahil ayaw ko talagang kumain ng pagkain nilang nakahain sa kanilang lamesa. Hanggang sa bigla na lang niya akong sinubuan ng isang kutsarang kanin na may kasamang ulam na hindi ko talaga alam kung ano iyon. Bugs, kumain ka na bago tayo bumalik sa bahay ng iyong lola. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Nakangiting sambit sa akin ni Madesa, sabay subo sa aking bunganga ng pinapakain niyang pagkain. Hindi ko talaga alam kung bakit sinubo ko naman iyon kahit ayaw ko iyon kainin. Napapaloob talaga ako sa kapangyarihan ni Madesa ng mga oras na yon kasi lahat ng kanyang sinasabi ay sinusunod ng aking katawan. Hanggang sa bigla ko na lang dinura ang pagkain na sinubo sa akin ni Madesa, sabay sigaw ng malakas. Anong klaseng pagkain to? Bakit walang lasa? Wala ba kayong asin na inilagay dito? Biglang sigaw ko ng malakas na nagpaiba ng reaksyon ng kanilang mga mukha. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa ng mga oras na yon, na parang kusa na rin akong nagsalita nang hindi ko namamalayan upang bastusin lang ang kanilang pagkain. Doon ay biglang tumayo ang ina ni Madesa na kinabigla ko naman dahil nanilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Pasensya ka na, Ginoo, dahil wala kaming asin sa lugar na ito. Kaya kumain ka na lang ng prutas para malagyan ng pagkain ng iyong sikmura. Sambit naman ng ina ni Madesa na nakangiti ng hilaw. Halatang halata kasi sa mukha nito na nagagalit na ito sa akin. Ngunit pinipigilan lang niya ang kanyang sarili upang hindi ako matakot sa kanila ng mga oras na yon. Halata ko rin sa mga mata ni Madesa na nainsulto din ito sa aking ginawa, ngunit pinipigilan din niya ang kanyang sarili na magalit ito sa akin. Tama, kumain ka na lang ng prutas, Bugs.
Tiyak na magugustuhan mo ito. Sabat naman ni Madesa habang sinusubo naman ito sa akin ng isang pirasong ubas. Tama na! Walang kwenta at walang lasa mga pagkain ninyo rito. Isa pa, hindi rin ako nagugutom kaya aalis na lang ako sa lugar na ito. Pakiusap Madesa, ihatid mo na ako pauwi. Sigaw kong muli sa kanila na kinagalit talaga nila ng sobra dahil binabastos ko na ang kanilang mga pagkain. Pagkasambit ko ng mga katagang yun ay bigla akong nilapitan ng dalawang gwardya at agad akong hinila papalayo sa lamesa. Nais na sana nila akong saktan dahil sa pambabastos ko sa kanilang pagkain. Subalit hinarang sila ni Madesa upang pigilan. Huwag na huwag ninyong sasaktan ang aking bisita. Kapag kinalaw ninyo kahit dulo ng kanyang buhok, ay ako na mismo ang papatay sa inyong dalawa. Sigaw ni Madesa na kinagulat naman ng dalawang gwardya. Madesa, bakit mo pinipigilan ang dalawang tagapagmantay na saktan ang tampalasang iyan? Kailangan siyang mabigyan ng aral para magtanda siya na hindi niya dapat bastusin ang ating pagkain. Isa pa Madesa, halata naman na hindi ka mamahalin ng mortal na iyan, kaya umalis ka na dyan para maipatapon na yan sa lungga ng mga alipin. Sabat naman ang ina ni Madesa habang nanilisik ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Inang, alam kong hindi ko makukuha ng buo ang kanyang buong pagkatao. Subalit, ang aking puso ay siya lamang ang nais makasama sa habang buhay. Kaya pakiusap, Inang, kung nais man ninyo siyang gawing alipin, ay mas nanaisin ko pang ibalik na lang siya sa mundo ng mga mortal upang mabuhay siya ng payapa kasama ang kanyang pamilya, kaysa magtusa siya dito sa ating kaharian bilang isang alipin. Mangiyak-iyak na sambit ni Madesa sa kanyang ina na nagpaantig sa aking puso ng oras na yon. Hindi ko talaga akalain na gagawin iyon ni Madesa na ipagtanggol ako sa kanyang mga kaori. Kaya habang nagtatalo ang mag-ina, ay agad naman akong tumakas paalis sa lugar na yon. Tumakbo ako ng walang humpay upang makatakas sa parusang gagawin nila sa akin. At habang papalayo naman ako sa lugar na yon, ay nasaksihan ko na inaharang ni Madesa ang lahat ng mga humahabol sa akin. Kaya bigla akong nakaramdam ng awa sa babaeng iyon. Dahil halos lahat ng mga gwardya sa lugar na yon ay pinipigilan niya upang hindi lang ako mahuli. Hanggang sa narating ko na nga ang lagusan na pinasukan namin ni Madesa kanina. Subalit may biglang umarang sa akin upang hindi ako makalabas sa lugar na yon. Isa yung nakapangingilabot na nilalang sa anyo na malaking asong kulay itim. May mahaba itong pangil at mga kuko, at mayroon din itong mapupulang mga mata na tila gustong-gusto na nito na ako'y kainin ng buhay ng oras na yon. Kaya bahagi akong napaatras sa sobrang takot sa nilalang na yon. Subalit bigla naman akong nagtaka nang may marinig akong mga ingay na nagmumula sa labas ng lagusan. Sari-saring mga tunog katulad ng tambol, lata, kaldero at kung ano-ano pa upang makagawa ng nakaririnding ingay na sobrang sakit sa pandinig. Hanggang sa narinig ko ang boses ng aking asawa at ng aking lola na tila nakikiusap ang mga ito na ibalik na ako sa kanila. Hindi rin sila titigil at aalis sa lugar na yon kung hindi ako may sasauli ng buhay. Iyon ang paulit-ulit kong naririnig sa likod ng lagusan na kinatatayuan ko ng mga oras na yon. Subalit tila bingi naman ang nakapangingilabot na nilalang na nasa aking harapan. Tila wala itong naririnig at patuloy lang ito na lumalapit sa akin. Halos kinukuryente naman ang buo kong katawan sa sobrang takot ng mga oras na yon dahil naglalaway na ito na parang kakainin na talaga ako ng buhay. Hanggang sa bigla ko na lang naisip na kung suot ko lang sana ang mutya ng bayo ko ay makakalaban ako sa nilalang na yon. Ngunit tinapon ko iyon para mailigtas lang ang buhay ni Madesa. Kaya nangihinayang ako kung bakit ko yun ginawa,
Kasi ang buhay ko naman ng mga oras na yun ang nanganganib. Dahil sa nilalang na gustong-gusto na akong lapain ng buhay ng mga oras na yon. Ito na siguro ang kabayaran ng aking pagtataksil sa aking asawa. Sana mapatawad niya ako kung sakali man na maililigtas ko ang buhay ko sa oras na ito. Sambit ko sa aking sarili ng mga oras na yon habang namumuo ang mga luha sa aking mga mata dahil sa sobrang pagsisisi. Ngunit pagkasambit ko ng katagang yun sa aking isipan, ay biglang lumiwanag ang aking dibdib na pinagtataka ko. Kaya kaagad ko yung tiningnan kung bakit bigla na lang iyong nagliwanag. Doon nilaking gulat ko nang masilayan ko ang mutya ng bayo ko na nagliliwanag sa aking dibdib. Hindi ko man alam kung papaano iyon nakabalik sa aking leeg, ay napangiti naman ako ng bahagya dahil makakalabas na ako sa lugar na yon sa tulong ng kapangyarihan ng mata ng karagatan na bigla na lang bumalik sa aking leeg. Kaya kaagad kong hinarap ng walang takot ang nakapangingilabot na nilalang na yon na nakaharang sa mahiwagang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Mutya ng bayo ko na pinamana sa akin ni Lolo. Sana tulungan mo kong puksain ang nilalang na ito. Tulungan mo akong makalabas sa lugar na ito upang muli ko nang makasama ang pamilya ko. Pakiusap, tulungan mo ko. Bulong ko sa mutya habang nakapikit ang aking dalawang mata upang pakiusapan itong tulungan niya ako sa oras na yon. At habang paulit-ulit kong kinakausap ng pabulong ang mutya ng bayo ko, ay hindi ko namamalayan ay nagliliwanag na pala ang buo kong katawan. Kaya pagmulat ng dalawang mata ko, ay bumungad sa akin ang apoy na kulay asol na dahan-dahan ang bumabalot sa aking buong katawan. Halos nanlaki naman ang aking mga mata dahil ang buong akala ko ay sinusunog na ako ng buhay ng oras na yon. Ngunit nang pakiramdaman ko ang aking buong katawan ay hindi naman ako nasusunog. Bagkus nakakaramdam ako ng ginhawa na tila ba binibigyan ako nito ng lakas at kapangyarihan. At hindi na rin ako nakakaramdam ng takot na mga oras na yon. Ito na ba ang kapangyarihan ng mutya? Para akong ibang tao. Sobrang gaan din ang katawan ko na tila gustong lumipad. Tila pa kaya ko ring buhatin ang mabibigat na bagay sa sobrang lakas ng pakiramdam ko ngayon. Totoo ngang may kapangyarihang taglay ang mga mutya at bertud ng kalikasan na mahilin tulad na sa mga kapangyarihan ng mga anghel sa kalangitan. Sambit kong muli sa aking sarili dahil hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Dahil sa enerhiyang lumalabas sa aking katawan na tila kaya kong gawin ang lahat. At habang iniisip ko naman ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, ay hindi ko namamalayan na malapit na pala sa aking kinaroroonan ang malaking asong itim para ako'y lapain at gutay-gutayin. Subalit nang akma na ako nitong sasakmalin, ay bigla kong hinarang ang dalawa kong kamay upang salagin ang mga matutulis nitong mga pangil upang hindi ako masaktan ng tuluyan. Subalit nang malapit ko na itong mahawakan, ay laking gulat ko nang biglang may lumabas na malakas na enerhiya sa aking dalawang kamay na animoy kulay asul na nagliliyab sa pagitan ng dalawa kong palad. Halos nanlaki naman ang aking dalawang mata dahil hindi ko inaasahan na magagawa kong palabasin sa aking mga kamay ang ganoong kapangyarihan. Doon ay bigla na lang nagliyab ang buong katawan ng malaking asong itim nang tamaan ito ng asul na apoy na galing sa aking mga kamay. Hanggang sa tuluyan na nga itong naging abo at nawala sa aking paningin. Paano mo nagawang paslangin ang tagapagbantay ng lagusan na kahit na kaming mga immortal ay natatakot sa kanya dahil sa taglay nitong lakas na kayang wasakin ang buong kaharian? Pabiglang tanong ng ina ni Madesa nang makita niyang paslangin ko ang tagapagbantay ng lagusan. Halos wala rin akong nasabi nang itanong sa akin iyon ng ina ni Madesa. Dahil pati ako ay hindi ko rin alam kung bakit ko napaslang ng ganoong kadali ang tagapagbantay ng lagusan sa pamamagitan ng kapangyarihang bigla nilang lumabas sa aking dalawang kamay. Bugs, paano mo muling nakuha ang mutya ng bayo ko? Pabiglang tanong din ni Madesa nang makita niya na nagliliwanag ang aking kwintas sa aking leeg. Ang mutya ng mata ng karagatan
Papaanong napunta sa kanya ang mutya ng matandang baliw na iyon? Sambit din ng ina ni Madesa nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak. Hindi ko rin alam, Inang, kung papaano niya nakuha ang isa sa pinakamakapangyarihang mutya ng kalikasan. Dahil pati ako ay nabiktima din ng mutya kaya nasunog ang aking kasuotan kahit hindi ko pa siya nahahawakan. Kaya kayong lahat, huwag kayong lalapit sa kanya kung nais pa ninyong mabuhay. Dahil hindi kayo sasantuhin ng mutya ng bayuko kung may balak kayong masama sa kanyang bagong amo. Sambit ni Madesa habang pinipigilan niya ang kanyang mga kaori na lapitan ako. Madesa, hayaan na ninyo akong makalabas dito. Dahil kung ayaw ninyo akong tigilan, ay susunugin ko kayong lahat ng buhay. Sigaw ko rin kay Madesa habang nanilisik ang aking mga mata. Dahil gagawin ko talaga iyon kapag may balak pa silang habulin ako ng mga oras na yon. Bugs, hahayaan na kitang makalabas sa lugar na ito. Pero sana, Bugs, tandaan mo na mahal kita at hihintayin ko ang muli nating pagkikita. Sige na, Bugs, umalis ka na sa lugar na ito at bumalik ka na sa mundong kinagisnan mo. Sagot naman sa akin ni Madesa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Habang pinipigilan naman niya ang kanyang ina at ang kanyang mga kaori na lapitan ako para ligtas akong makakalabas sa lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Doon ay napagtanto ko sa aking sarili na hindi ako pinaglaruan ni Madesa. Dahil nararamdaman ko ng mga oras na yon na mahal talaga ako ng engkantong iyon. Dahil halos mahimatay na siya sa kakaiyak habang papaalis na ako sa lugar na yon. Sa kabilang banda naman, nang makalabas na ako sa mundo ng mga engkanto, ay nagising na lang ako sa kwarto kung saan ako huling natulog. Doon ay nakita ko ang aking asawa na pinupunasan ng aking mukha ng face towel habang ito ay umiiyak. Halata sa mukha nito na tila wala pa rin itong tulog para bantayan lang ako. Mahal, anong ulam natin ngayon? Biglang sambit ko sa aking asawa nang masilayan ko na tila naging bato ito nang makita niyang minulat ko ng aking dalawang mata. Bugs? Bugs? Sagot naman niya sa akin habang nanginginig ang kanyang boses dahil hindi siya makapaniwala na nagising na ako ng oras na yon. Doon ay niyakap niya ako ng sobrang higpit habang humahagulgol na siya sa kakaiyak dahil sa muli na akong nagising. Hanggang sa dumating na rin si Lola at niyakap din niya ako habang nakangiti. Ngunit may bahay din na luha sa kanyang mga mata. Bugs, apo ko. Buti naman at bumalik ka sa amin. Wika ni Lola habang tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. Lola naman, natutulog lang ako dito at hindi naman ako umalis. Pagkukunwari ko sa kanila para hindi sila mag-alala sa akin ng sobra. Bugs, magdadalawang linggo ka ng tulog at kahit anong paggising ko sa'yo ay ayaw mong magising. Gusto ko na nga sanang dalhin ka sa ospital pero ayaw ni Lola. Baka daw tuluyan ka nang mawala sa amin kapag nalapatan ka ng gamot ng mga doktor. Kasi alam niya na pinaglalaruan ka ng mga engkanto. Salamat naman at nagising ka na, Bugs. Alalang-alala talaga ako sa'yo. Baka tuluyan ka nang hindi bumalik sa amin. Sambit naman ni Jasmine habang wala pa ring humpay ang kanyang pag-iyak na nakayakap sa akin. Doon ay bigla naman akong nagulantang dahil sa sinasabi sa akin ng aking asawa. Dahil sa pagkakaalam ko ay isang gabi lang akong nawala dahil dinala ako ni Madesa sa kanilang kaharian. Doon ko napagtanto na magkaiba ang oras at panahon sa mundo ng mga tao kaysa sa mundo ng mga engkanto. Kahit kailan, hindi kita iiwan, mahal. Pasensya ka na talaga at pinag-aalala kita. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa iyo, mahal. Sagot ko naman sa aking asawa habang hinihimas ko ang kanyang ulo
para hindi na ito umiyak. Subalit habang sinasabi ko sa kanya ang katagang yon, ay pumapasok pa rin sa aking isipan ang malungkot na mukha ni Madesa nang lisanin ko ang mundo ng mga engkanto. Ngunit napagtanto ko rin sa aking sarili na hindi talaga dapat magsama ang isang mortal na katulad ko sa isang immortal na katulad niya dahil magkaiba ang aming mundo. Kaya ibubuhos ko na lang ang buong oras at panahon ko sa aking asawa at sa magiging anak naming dalawa. Hanggang sa natapos na nga ang bakasyon namin sa lugar na yon na hindi naging masaya. Subalit may kakaiba naman na karanasan na naranasan naming mag-asawa na hindi may papaliwanag ng siyensya. Dahil totoo pala talaga na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito, sapagkat may mga nilalang pala na nabubuhay rin sa mundong ito na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang mga tao. Katulad din natin ay nabubuhay rin sila sa mundo ng karimlan na kapag ginusto nila ay kaya nila tayong dalhin sa kanilang kaharian sa pamamagitan ng ating mga diwa o ng ating mga kaluluwa para maglakbay sa kanilang mundo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay nagustuhan po ninyo ang aking kwento. Hindi ko rin po ninanais na paniwalaan pa ninyo ako. Basta ito po ang karanasan ko sa mga mapaglarong mga engkanto at sa mutya ng bayoko o mata ng karagatan na hanggang sa ngayon ay suot-suot ko pa rin at naghihintay lang kung sino ang pamamanahan ko kung sakaling mawala na ako sa mundong ito. Ayun, maganda rin ang kwento. Tama si Cinder. Yung totoong mga nakaranas lang talaga ang magbabahagi ng mga ganitong kwento. Merong iba na hindi naniniwala at meron din namang naniniwala. Respeto na lang natin ang bawat paniniwala ng isa't isa. Kaya mga kalakbay, sa susunod ulit na kwento, maraming salamat.